Ang simpleng tanong na, pwede ba akong umupo dito, ay magbabago sa buhay ni Clara at ni Miguel magpakailanman. Isang batang babae na may isang binti, isang tatay na mag-isa sa buhay, at isang sagot na magpapahid ng luha sa kanilang mga mata. Ano kaya ang sinabi ni Miguel na tuluyang yumaniig sa puso ni Clara? Makinig at alamin ang kwentong ito na magpapaalala sa atin na ang tunay na ginhawa ay hindi nasusukat sa anumang pisikal na kakulangan, kundi sa kalakasan ng puso. Umuulan ng malakas ng hapon na iyon. Ang mga patak ng ulan ay parang mga luha mula sa kalangitan, bumabagsak ng walang tigil sa mga bubong ng mga gusali sa lungsod. Sa loob ng isang maliit na kapehan malapit sa sentro ng Maynila, tahimik na nakaupo si Miguel, isang lalaking 35 taong gulang, na may mabigat na pasan sa kanyang mga balika. Sa kanyang harapan ay isang baso ng mainit na kape, na unti-unti nang lumalamig, pati na rin ang kanyang puso na tila nabalot ng malaking lungkot. 3 taon na ang nakalipas mula nang iwanan siya ng kanyang asawa. Hindi dahil sa may ibang lalaki o babae, hindi rin dahil sa away o pagkakamali. Iniwan siya ni Teresa dahil sa sakit, isang sakit na walang lunas, na unti-unting kumuha sa kanya ng buhay hanggang sa isang umaga, hindi na siya nagising pa. Si Miguel ay naiwan kasama ang kanilang anak na si Sofia, isang batang babae na ngayon ay 8 taong gulang, puno ng sigla at ngiti, kahit nawala na ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Sofia, alam ni Miguel na may kulang pa rin. Alam niyang kailangan ng kanyang anak ang isang ina, ang yakap ng isang babae, na mamahalin siya ng walang kondisyon. Pero paano? Paano siya makaka-move on kung ang kanyang puso ay tila nakabaon pa rin sa alaala ng kanyang yumaong asawa? Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, sumasalubong sa kanyang paningin ang isang batang babae. Mga 15 taon ang edad, payat, at may isang kahoy na saklay na nakasuporta sa kanyang kaliwang tabi. Ang kanyang kanang binti ay wala na mula sa tuhod pababa. Nakasuot siya ng lumang damit na basa na sa ulan, ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot na pinaghalo. Pumasok ang batang babae sa kapehan, dahan-dahan at maingat. Ilang customer ang tumingin sa kanya, may awa, may pagkamangha, at meron ding walang pakialam. Huminto siya sa gitna ng kapehan, tila naghahanap ng lugar na maupuan. Lahat ng upuan ay puno maliban sa isang mesa, ang mesa kung saan nakaupo si Miguel. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Nang makarating siya sa tapat ni Miguel, tumigil siya. Bumaba ang kanyang tingin, parang nahihiya, at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. "Kuya," ang boses niya ay mahina, halos pabulong. "Pwede ba akong umupo dito?" Tumingala si Miguel. Nakita niya ang batang babae, basang-basa, nanginginig sa lamig, ang kanyang isang binti ay wala na. Sandali siyang natigilan. Hindi dahil sa hitsura ng bata, kundi dahil sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay pamilyar. Parang nakita niya roon ang kanyang sariling anak, si Sofia, na humihingi ng tulong, ng pag-unawa, ng pagmamahal. Tumango si Miguel, ngumiti ng malaki. "Siyempre, umupo ka. Basa ka na, baka sipunin ka pa." Pero hindi lang doon nagtapos ang kanyang sago. Tumayo siya, kinuha ang kanyang sariling jacket na nakasabit sa sandalan ng upuan, at iniabot ito sa batang babae. "Isuot mo muna ito, baka magkasakit ka. At ano ba, hindi ka pa yata kumakain? Gusto mo ng mainit na sopas?" Napatigil ang batang babae. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nangalaki, at pagkatapos ay pumatak ang luha. Hindi siya umimik, pero tumango siya ng marahan. Umupo siya sa tapat ni Miguel, ang jacket ay nakabalot na sa kanyang mga balikat, at ang init nito ay parang yakap ng isang magulang na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumawag si Miguel ng waiter at umorder ng mainit na sopas, tinapay, at saa. Habang hinihintay ang order, tahimik silang dalawa. Si Miguel ay hindi nagtanong, hindi nang himaso. Alam niyang ang batang ito ay may dinadala rin, pasan na mabigat, katulad niya. Nang dumating ang pagkain, kumain ang batang babae ng mabilis, parang ilang araw na siyang hindi kumakain. Pinagmasdan siya ni Miguel, at sa loob ng kanyang dibdib, may kumulo, galit, lungkot, awa. Aano nangyari ito sa isang batang kasing edad lang ng kanyang pamangkin? Nasaan ang mga magulang niya? Bakit siya nag-iisa sa kalye sa ganoong lagay? Pagkatapos kumain, tumingin sa kanya ang batang babae. "Salamat po, kuya." Ang boses niya ay mas malakas na ngayon, pero nanginginig pa rin. "Ikaw lang po ang tumulong sa akin ngayong araw. Ang daming tao na dumaan, pero walang tumingin sa akin." "Anong pangalan mo?" tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay malambo. "Clara po," sagot niya. "Clara Reyes."
Saan ka nakatira, Clara? Bumaba ang tingin ni Clara. Wala na po akong bahay. Sa bangketa na lang po ako natutulog, minsan sa ilalim ng tulay. Napapikit si Miguel. Paano niya hahayaang matulog sa kalye ang batang ito? Paano niya iiwan si Clara na basa, gutom at mag-isa? Clara, sabi ni Miguel, kung gusto mo, pwede kang pumunta muna sa bahay namin. Maliit lang, pero may silid ka roon. May anak din ako, si Sofia. Baka mas mabuti kung may kasama ka muna ngayong gabi. Umuulan ng malakas. Napatitig si Clara. Muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pasasalamat, ng pag-asa, ng pagmamahal na matagal na niyang hindi naramdaman. Totoo po ba yan, kuya? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Totoo, sagot ni Miguel. Halika, sabay na tayong umuwi. Nang makarating sila sa bahay ni Miguel, sumalubong sa kanila si Sofia, na may malaking ngiti. Daddy, uwi ka na, sigaw niya. Pero nang makita si Clara, huminto siya. Tinitigan niya ang batang babae, ang basang damit, ang saklay, ang nawawalang binti. Daddy, sino po siya? Tanong ni Sofia, walang takot, puro lamang pagtataka. Si Clara, anak. Titira muna siya dito sa atin ngayong gabi. Basa siya sa ulan, kaya ko siya dinala dito. Lumapit si Sofia kay Clara at ngumiti. Clara. Ako si Sofia. Gusto mo ba ng dami? Meron akong malaki sa akin, baka kasya sayo. Tumango si Clara, ang luha ay patuloy na dumadaloy. Sa loob ng ilang oras, naramdaman niyang parang may pamilya siya uli. Parang may tahanan siya. Ang gabing iyon, habang natutulog si Clara sa isang malambot na kama, unang beses sa loob ng mahabang panahon, nag-usap sina Miguel at Sofia sa kusina. Daddy, tanong ni Sofia, bakit nawala ang binti ni Clara? Huminga ng malalim si Miguel. Hindi ko alam, Ana. Pero ang alam ko, malakas si Clara. Kahit ganoon siya, lumalaban pa rin siya. At kailangan nating tulungan siya. Pwede ba siyang manatili dito, Daddy? Ayoko siyang bumalik sa kalye. Ngumiti si Miguel. Nakita niya ang mabuting puso ng kanyang anak, at doon, naramdaman niyang tama ang ginawa niya. Tingnan natin, Ana. Tingnan natin. Kinabukasan, gumising si Clara sa amoy ng niluto ni Miguel, pritong itlog, sinangag, at tuyo. Lumabas siya ng kwarto, ang saklay ay hawak pa rin, at nakita niyang naghahanda ng almusal si Miguel, habang tumutulong si Sofia na mag-ayos ng mesa. Good morning, Clara, bati ni Sofia. Halika, kain tayo. Naupo silang tatlo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon mula nang mamatay si Teresa, naramdaman ni Miguel na kumpleto ang kanyang hapag. Hindi dahil kay Clara bilang kapalit sa kanyang asawa, kundi dahil naramdaman niyang may layunin siya ulit, ang maglingkod, ang magmahal, ang magbigay ng pag-asa sa iba. Pagkatapos ng almusal, nag-usap sina Miguel at Clara. Ikinuwento ni Clara ang kanyang buhay, kung paano namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, 3 taon na ang nakalipas. Kung paano nawala ang kanyang binti, dahil sa impeksyon matapos masugatan, at kung paano siya napunta sa kalye, dahil walang kamag-anak na tumanggap sa kanya. Habang nakikinig si Miguel, naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon. Hindi siya mayaman. Simpleng empleyado lang siya sa isang kumpanya. Pero alam niyang kailangan niyang gawin ang tama. Clara, sabi ni Miguel, kung gusto mo, manatili ka muna dito. Tutulungan kitang makapag-aral uli. Tutulungan kitang bumangon. Tumingin si Clara kay Miguel, ang luha ay muling pumatak. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi niyo naman po ako kaano-ano. Ngumiti si Miguel. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na mawalan. Alam ko kung ano ang pakiramdam na mag-isa. At ayokong maranasan mo yan ng mag-isa, Clara. Nandito kami ni Sofia para sa'yo. At doon, sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Clara ang pagmamahal na matagal na niyang hinana. Ang pag-asa na akala niya ay wala na. Lumipas ang mga linggo, at ang buhay ni Clara sa bahay ni na Miguel ay unti-unting naging normal. Tuwing umaga, ginigising siya ng ingay ni Sofia na tumatawa habang naglalaro, ang amoy ng almusal na inihahanda ni Miguel, at ang init ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng maliit ngunit maaliwalas na kwarto na ibinigay sa kanya. Para kay Clara, ito ay parang panaginip, isang panaginip na ayaw na niyang magising. Pero hindi lahat ay madali. May mga araw na nahihiya si Clara. Nahihiya siyang kumain ng marami, dahil baka maubos ang pagkain. Nahihiya siyang humingi ng tulong kahit kailangan niya. Nahihiya siyang maging pabiga. Alam niyang si Miguel ay simpleng empleyado lang, at si Sofia ay nangangailangan din ng maraming bagay bilang isang batang lumalaki.
Isang gabi, habang naglalabas si Clara ng kanyang mga damit sa labas ng bahay, gusto niyang tumulong kahit papaano, lumapit sa kanya si Miguel. Umupo siya sa tabi niya, at tumingin sa kalangitan na puno ng bituin. Clara, simula ni Miguel, ang boses ay kalmado ngunit may diin. May gusto akong sabihin sa'yo. Napatigil si Clara sa paglalaba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Baka sabihin ni Miguel na kailangan na niyang umalis. Baka sabihin niyang pabigat na siya. Handa na siyang marinig ang mga salitang iyon, kahit nasasaktan siya. Alam ko na nahihiya ka, patuloy ni Miguel. Alam kong nag-alala ka na baka maging pabigat ka. Pero Clara, pakinggan mo ako. Hindi ka pabiga. Hindi ka obligasyon. Ikaw ay parte na ng pamilyang ito. Ikaw ay anak ko na rin, katulad ni Sofia. Napalingon si Clara, ang mga mata ay nanlalaki. Pero Kuya Miguel, wala akong maitutulong. Wala akong maibibigay. Clara, putol ni Miguel, ngumiti siya. Ang pinakamahalagang bagay na ibinigay mo sa amin ni Sofia ay ang iyong presensya. Noong namatay ang asawa ko, naramdaman kong wala na akong layunin. Naramdaman kong basta na lang ako nabubuhay para kay Sofia, pero wala nang saya. Pero nang dumating ka, naalala ko ulit kung ano ang ibig sabihin na maglingkod, ng magmahal, ng magbigay. Ikaw ang nagpaalala sa akin na may layunin pa ako. Humagulgol si Clara. Yumakap siya kay Miguel ng mahigpit, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang may tatay na uli siya. May pamilya na uli siya. Salamat po, Kuya Miguel, bulong niya sa gitna ng pag-iyak. Salamat to talaga. Kinabukasan, dinala ni Miguel si Clara sa isang malapit na paaralan. Nakipag-usap siya sa punong guro, ipinaliwanag ang sitwasyon ni Clara, at humingi ng tulong. Dahil sa kabutihan ng loob ng punong guro, at ng ilang mga guro, pumayag silang tanggapin si Clara bilang scholar. Libre ang kanyang matrikula, libre ang kanyang mga libro, at may tulong pang pinansyal para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Nang marinig ni Clara ang balitang ito, halos hindi siya makapaniwala. Totoo po ba to, Kuya Miguel? Tanong niya, ang luha ay namumuo na naman sa kanyang mga mata. Totoo, Clara. Magsisimula ka na next week. Kaya mo yan. At nagsimula nga si Clara. Una niyang araw sa paaralan ay puno ng kaba. Takot siyang harapin ang mga kaklase. Takot siyang tawanan. Takot siyang hindi tanggapin dahil sa kanyang kakulangan. Pero nang pumasok siya sa classroom, sumalubong sa kanya ang kanyang guro na may ngiti. Class, ito si Clara Reyes. Bagong estudyante natin. Sana ay tanggapin ninyo siya ng buong puso. Tumingin sa kanya ang mga kaklase. May ilang nanlaki ang mata, may ilang bumulong, pero may isang batang lalaki na tumayo at lumapit sa kanya. Clara. Ako si Marco. Tara, umupo ka dito sa tabi ko. Ngumiti si Clara, ang takot ay unti-unting nawala. Umupo siya, at mula noon, nagsimula ang kanyang bagong buhay bilang isang estudyante. Sa loob ng mga buwan, naging malapit sina Clara at Sofia. Parang tunay na magkapatid. Tinutulungan ni Clara si Sofia sa kanyang assignments, habang tinuturuan naman ni Sofia si Clara kung paano maglaro ng mga laro na hindi niya naranasan noong bata pa siya. Tuwing gabi, bago matulog, nagkukwentuhan sila, tumatawa, at minsan ay umiiyak dahil sa mga alaala ng nakaraan. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama ni Sofia, nagtanong si Sofia. Ate Clara, nasasaktan ka ba? Saan? Tanong ni Clara. Doon sa binti mo. Nasasaktan ka ba na wala na yon? Napaisip si Clara. Noon, nasasaktan ako. Hindi dahil sa sakit sa katawan, kundi dahil sa iniisip ko. Iniisip ko na hindi na ako normal. Iniisip ko na walang mamahalin sa akin. Pero ngayon, Sofia, hindi na. Kasi natutunan kong ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasa kung kumpleto ba siya o hindi, kundi nasa puso niya. Ngumiti si Sofia. Mahal kita, Ate Clara. Kahit walang binti, ang ganda mo pa rin. Tumawa si Clara, yakapin niya ng mahigpit si Sofia. Mahal din kita, Sofia. Sobra. Pero hindi lahat ng araw ay masaya. Isang umaga, habang papasok si Clara sa paaralan, may grupo ng mga batang lalaki na tumambad sa kanya. Isa sa kanila, si Rico, ay kilala bilang bully sa paaralan. Oy, tingnan nyo, ang pilay, sigaw ni Rico. Tinatawanan siya ng mga kasamahan nito. Tumigil si Clara. Bumaba ang kanyang tingin, ang puso ay nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Dapat sa special school ka, hindi dito, patuloy ni Rico. Pero bago pa sumagot si Clara, may tumayo sa gitna nila. Si Marco, ang unang naging kaibigan ni Clara. Rico, tumigil ka na. Walang mali kay Clara. Siya ay estudyante dito, katulad natin.
At kung may problema ka sa kanya, problema mo rin ako. Naggitigan sina Rico at Marco. Sa huli, umalis si Rico, nang inis pa rin pero natalo. Lumapit si Marco kay Clara. Okay ka lang. Tumango si Clara, ang luha ay pumipigil. Salamat, Marco. Walang anuman. Kaibigan kita, Clara. Hindi kita pababayaan. Nang maulit niya ang pangyayaring ito kay Miguel ng gabing iyon, nakita ni Miguel ang sakit sa mga mata ni Clara. Umupo siya sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Clara, sabi ni Miguel, lagi kang may makakasalubong na taong mang-aapi, manlalait o maninira. Pero tandaan mo, ang mga taong iyon ay reflection lang ng kanilang sariling insecurities. Ikaw, Clara, ay mas malakas pa sa kanila. Ikaw ay lumalaban araw-araw, bumabangon araw-araw, ngumingiti araw-araw kahit ang buhay ay hindi naging madali sa'yo. Iyon ang tunay na lakas. Yumakap si Clara kay Miguel. Salamat po, Kuya Miguel. Hindi ko alam kung paano ko kayo babayaran sa lahat ng ginawa nyo. Hindi mo kailangan magbayad, Clara. Ang pagmamahal ay hindi utang. Ang pagmamahal ay regalo. Lumipas ang mga buwan at naging isang taon. Si Clara ay nag-excel sa paaralan. Naging top student siya, nanalo sa iba-ibang kompetisyon, at naging inspirasyon sa maraming estudyante. Ang kwento niya ay kumalat sa buong paaralan, at maraming tao ang humanga sa kanyang determinasyon. Isang araw, may dumating na visitor sa paaralan, isang organisasyon na tumutulong sa mga persons with disabilities. Nag-alok sila kay Clara ng libreng prosthetic leg, isang artipisyal na binti na makakatulong sa kanya na maglakad ng mas madali. Nang marinig ito ni Clara, hindi siya makapaniwala. Para sa akin po ba talaga to? Clara, sagot ng representative. Ikaw ay inspirasyon sa maraming tao. Gusto naming tulungan ka. Kinuha ni Clara ang prosthetic leg, at nang sinukat niya ito, parang may bumalik na bahagi ng kanyang sarili. Hindi dahil kailangan niya ito para maging kumpleto, kundi dahil simbolo ito ng kanyang pagbangon, ng kanyang tagumpay. Nang umuwi siya ng gabing iyon, sumalubong sa kanya sina Miguel at Sofia na may handa, isang maliit na selebrasyon. Congratulations, Clara, sigaw ni Sofia, yumakap sa kanya ng mahigpit. Ngumiti si Clara, ang luha ay pumapatak na naman. Salamat po sa inyo. Kung wala kayo, hindi ko ito makakamit. Tumingin si Miguel kay Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Clara, ikaw ang dahilan kung bakit kami ay puno ng saya ngayon. Ikaw ang nagpaalala sa amin na ang buhay ay puno ng pag-asa, kahit gaano kahirap. At sa gabing iyon, habang nakaupo silang tatlo sa hapag, kumakain, tumatawa, at nagkukwentuhan, naramdaman ni Clara na siya ay nasa tamang lugar na. Sa wakas, may tahanan na siya. May pamilya na siya. May pag-asa na siya. Ang simpleng tanong na, pwede ba akong umupo dito, ay naging simula ng isang bagong buhay, hindi lang para kay Clara, kundi para kina Miguel at Sofia rin. Natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa materyal na bagay, kundi sa pagmamahal, sa pag-asa, at sa pagbibigayan. At sa huli, ang sagot ni Miguel na, syempre, umupo ka, ay hindi lang simpleng sagot. Iyon ay bukas na pintuan, yakap na mainit, at pag-ibig na walang hanggan.